Magandang gabi at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim. Ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Ako nga pala si Mama Creep. Kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at kakaibang kwento, tama lang na nandito ka ngayon. Hello sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa isa na namang episode ng Anino sa Dilim. Bago tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Kea sa pagtulong sa pagsusulat ng kwento para ngayong araw. Sobrang napapadali at gumagaan talagang trabaho ko dahil sa kanya. Maraming salamat. Bago ang lahat, trigger warning muna. Ang kasong tatalakayin natin ay naglalaman ng mga sensitibong usapin tulad ng karahasan at pagpatay. May ilang bahagi na maaaring mabigat pakinggan at kung hindi ka pa handa, okay lang na mag-pause ka muna at balikan ito pag ready ka na. Ang topic natin ngayong gabi ay isang kasong yumanig sa buong Maynila. Ang kwento ni Elsa Santos Castillo, mas kilala bilang Elsie, at ang trahedyang nauwi sa tinaguriang Chop Chop Lady. Si Elsie ay 35 years old at bunso sa tatlong magkakapatid. 4 na taon siyang kasal kay Fred Castillo, ngunit nauwi sa hiwalayan ng kanilang pagsasama dahil sa kapabayaan ng lalaki. Pagkatapos ng hiwalayan, ay bumalik si Elsie sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Blumentritt, Maynila. Nagtatrabaho si Elsie bilang isang assistant personnel manager sa Apex Motor Corporation. Dito ay nakilala niya si Stephen Mark Weisenhunt, isang 42 years old na Amerikanong manager at anak ng may-ari ng kumpanya. Ngunit may isang mahalagang detalye na kailangan kong sabihin sa inyo. Si Stephen ay may asawa at anak na nasa Amerika. Samantalang si Elsie naman, kagaya nga ng sabi ko kanina, ay hiwalay sa kanyang asawa. Sa simula pa lang ay professional lamang ang kanilang samahan. Ngunit sa paglipas ng mga buwan at araw, unti-unting nabuo ang isang damdaming mahirap pigilan. Ang dating simpleng ugnayan sa trabaho ay nauwi sa isang lihim na relasyon. Isang relasyon na unti-unting napapansin ng kanilang mga kaopisina. Umabot pa sa punto na ang driver ni Stephen, si Demetrio Ravelo, ay inuutusan niya na sunduin si Elsie sa kanilang bahay at hihatid sa trabaho at pabalik muli. Ang espesyal na pagtrato kay Elsie ni Stephen at ang pagpapataas ng sahod niya ay lalo lamang nagpasidhi sa usap-usapan sa opisina. Sa huli, ay napilitan si Elsie na magbitiw sa kanyang posisyon sa Apex Motor Corporation. Ngunit, kahit matapos ang pagbibitiw sa trabaho, hindi doon nagtatapos ang kanilang ugnayan. Ayon sa mga ulat, madalas pa rin daw bumisita si Elsie sa condominium ni Stephen sa Platinum Condo Green Hills kahit na siya ay nag-resign na. September 23, 1993, bandang 8:30 ng umaga. Inutusan ni Stephen Mark Weisenhunt ang kanyang driver na si Demetrio Ravelo na sunduin si Elsie sa kanilang bahay sa Blumentritt at ihatid ito sa kanyang condominium. Dumating si Elsie na nakasuot ng violet na blouse na may floral print, dala ang 3 bag, isang paper bag, isang violet na Giordano bag at isang makapal na leather bag na may logo ng Mitsubishi. Bandang 2:00 ng hapon, inutusan ni Elsie si Demetrio na ihatid ang paper bag sa personal manager na si Amy Serrano sa Apex Motor Corporation. Agad itong sinunod ni Demetrio. Pagbalik sa condominium, sinabi kay Demetrio ni Stephen na maghintay muna daw ito dahil pauuwiin pa raw si Elsie ng 10:00 ng gabi. Lumipas ang oras,
ngunit wala pa ring balita. Nang sumapit ng 10:00, nagpasya si Demetrio na umuwi na lang matapos magpaalam sa kasambahay na si Lucy. Kinabukasan, bumalik si Demetrio sa condominium. Agad siyang tinanong ni Lucy tungkol sa nawawalang kitchen knife. Habang hinahanap nila ito ay tinanong din ni Lucy ang kanyang amo na si Stephen kung alam niya ba kung saan ang kitchen knife nakalagay. Ang sagot naman ni Stephen ay nasa kwarto daw niya ang kutsilyo at matapos niya itong kunin ay ibinigay niya ito kay Lucy. Ang nakapagtataka ay bakit nandoon ang kutsilyo sa loob ng kwarto ni Stephen. September 25, 1993, nagpaalam si Demetrio na pupunta siya sa Apex Motor Corporation upang mag-follow up ng sweldo. Habang naroon, tinanong siya ni Amy Serrano kung nasa condominium pa ba si Elsie. Sumagot si Demetrio ng oo, kahit hindi niya ito nakita o narinig mula noong huli niya itong hinatid. Pagbalik sa condominium, may panibagong utos muli si Stephen. Inutusan niya si Demetrio na ihatid si Lucy ang kanyang kasambahay sa Cubao upang magpunta sa palengke at mag-impake dahil aalis daw ito patungong Bagak, Bataan. Sinunod ito ni Demetrio at pagkatapos ay umuwi muna sa kanyang bahay upang kumuha ng damit bago muling bumalik sa condominium bandang 10:00 ng umaga. Ngunit, pagkarating niya ng 10:00 ng umaga ay utos na naman ang inabot niya. Pinapunta siya ni Stephen sa Apex upang kumuha ng gas lip at i-full tank ang sasakyan. Matapos noon ay sunod-sunod pa ang mga bilin nito na tila ba may matinding paghahandang nagaganap. Matapos magtanghalian ay bumalik si Demetrio sa condominium bandang tanghali. Habang nagpapahinga sa kwarto ng mga kasambahay, biglang pumasok si Stephen. Tahimik siya. Mabigat ang presensya. Tinanong niya si Demetrio kung hanggang kailan ito magtatrabaho para sa kanya. Bilang respeto at katapatan, sumagot si Demetrio na handa siyang maglingkod sa kanyang amo habang buhay. Sa sandaling iyon ay biglang bumagsak ang emosyon ni Stephen. Nagsimula siyang umiyak at niyakap si Demetrio. Sa gitna ng pag-iyak, bumulong siya. May problema ako, Rio. At pagkatapos, isiniwalat ni Stephen ang katotohanan na patay na si Elsie. Nanlamig si Demetrio. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Tinanong niya si Stephen, bakit mo siya pinatay? Itinanggi naman ni Stephen na siya ang pumatay kay Elsie. Ang paliwanag niya, namatay daw si Elsie dahil sa bangungot. Ngunit, iminungkahi ni Demetrio na ipa-autopsy ang katawan upang malaman ang totoong dahilan. Sa puntong iyon, inamin ni Stephen ang isang mas kakilakilabot na katotohanan. Hindi raw ito maaaring gawin dahil pinugutan niya na ng ulo si Elsie. Parang huminto ang mundo para kay Demetrio. At tila mas lalo pang naging bangungot ang lahat ng alokin pa siya ni Stephen na ipakita ang katawan ni Elsie sa kanya. Isang alok na mariing tinanggihan ni Demetrio. Matapos ang confession ni Stephen ay nagtungo sila sa Shopsville sa Green Hills upang bumili ng malalaking bag na may zipper at rollers, kulay itim at gray, sapat upang maglaman ng higit pa sa ordinaryong gamit. Pagbalik, ay inutusan ni Stephen si Demetrio na tulungan siyang ibalot sa mga garbage bag ang katawan ni Elsie. Sa mga sandaling iyon, ay tuluyan ang nabasag ang anumang pag-asa ni Demetrio. Nasaksihan niya ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ni Elsie. Mga kamay, paa, katawan, at ang ulo. Nang iangat ni Stephen ang pugot na ulo ni Elsie, nakilala ito immediately ni Demetrio. Walang duda. Patay na nga talaga si Elsie.
Matapos maipakete sa mga bag, inilagay nila ang mga bag sa trunk ng sasakyan. Bandang 2:00 ng hapon, nagsimula silang bumiyahe paikot-ikot sa Batangas at Tagaytay hanggang sa Santa Rosa, Laguna, kung saan isa-isang itinapon ni Stephen ang mga bahagi ng katawan sa malalayong lugar. Bago makarating sa Bagak, Bataan, muli siyang ipinatigil sa tulay at inutusan na itapon ang isa pang bag. Sinunod naman ito ni Demetrio dala ng takot at pagkalito. Sinunog ni Stephen ang ilan sa mga damit bago itinapon ang iba pang gamit. Sa hating gabi, nakarating sila sa mansyon ng pamilya ng Whisenhunt sa Bagak, Bataan. At kinabukasan, inutusan si Demetrio ni Stephen na linisin ang trunk ng sasakyan. Habang nasa biyahe pabalik ng Maynila, itinapon ni Stephen ang isang ATM card sa kalsada. Isa na namang ebidensyang sinisikap niyang mawala. Pagka-uwi ni Demetrio Ravelo sa kanilang bahay, hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang konsensya. Agad niyang ikinuwento sa kanyang asawa ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang pag-amin ni Stephen Mark Whisenhunt, ang mga putol-putol na bahagi ng katawan at ang pagtatapon ng mga ito sa iba't ibang lugar. Nabigla at natakot ang kanyang asawa, ngunit malinaw ang payo nito. Kailangan niyang magsumbong sa mga otoridad. Pinayuhan siyang lumapit kay Fiscal Joey Diaz. Kinabukasan nga ay nagtungo si Demetrio sa Department of Justice at kalaunan sa National Bureau of Investigation or NBI. Doon, ibinigay niya ang kanyang sinumpaang salaysay kay Attorney Artemio Sacaking, hepe ng Anti-Organized Crime Division. Noong una, ay nag-alinlangan si Attorney Artemio. Mahirap paniwalaan ng ganitong uri ng kwento. Baka pinalaki lang ni Demetrio ang nangyari o may iba pang motibo. Ngunit bilang bahagi ng kanilang tungkulin, nagpadala siya ng grupo ng mga ahente ng NBI na pinamunuan ni Marianito Panganiban upang i-verify ang ulat. Kasama si Demetrio, nagtungo sila sa Barangay Polong Santa Cruz, Santa Rosa, Laguna. Doon, tumambad ang bangungot. May mga tao nang nagkukumpulan sa gilid ng kalsada. Ilang tricycle driver ang nakadiskubre ng mga pira-pirasong bahagi ng katawan ng isang babae. Sa sandaling iyon, napatunayan na nagsasabi ng totoo si Demetrio. Ang mga natagpo ay dinala sa isang punerarya sa Santa Rosa. 2 ahente ng NBI ang nagtungo sa pamilya ni Elsie upang ipaalam ang masakit na balita. Sa loob ng funeral parlor, isa-isang kinilala ng kanyang mga kapatid ang mga labi. At wala ngang duda. Siya nga iyon, si Elsie Santos Castillo. Noong September 28, 1993, inaresto si Stephen habang papasok sa trabaho sa Apex Motor Corporation. Nang lapitan siya ni Attorney Artemio at ipinakilala ang sarili, napansin na biglang kinabahan si Stephen at nagsimulang manginig. Agad siyang dinala sa tanggapan ng NBI, kasama ang kanyang sasakyan, matapos ipaalam sa kanya na maaari itong kumpiskahin dahil sa mga sinabi ni Demetrio, dahil ito ay ginamit sa krimen. Humiling si Stephen na baka pwedeng kunin ang kanyang personal na gamit mula sa sasakyan. Ngunit nang buksan ng trunk, agad na kumawala ang mabahong amoy. Napansin ng mga investigador ang mga mantsa na kahawig ng dugo sa loob nito. Kaya agad itong kinuha bilang ebidensya para sa forensic analysis. Habang nasa kustodiya, napansin din ng otoridad ang mga pasa sa labi at pisngi ni Stephen. Bilang bahagi ng standard procedure, isinailalim siya sa medical examination. At dito lumabas na mayroon siyang mga pasa sa tiyan, sa siko, braso at binti.
Inahapunan ng araw na iyon, dinala si Stephen sa Department of Justice para sa inquest proceedings. Humiling siya ng preliminary investigation at pumirma ng waiver sa ilalim ng Article 125 ng Revised Penal Code. Nanatili siya sa kustodiya ng NBI habang unti-unting binubuo ng mga investigador ang kaso. Noong September 29, 1993, may search warrant na ang NBI. Agad nilang hinalughog ang condominium unit ni Stephen. Sa banyo, may na-recover silang hibla ng buhok sa ilalim ng rubber mat at mga basahan. Sa kwarto, natagpuan ng mga mantsa ng dugo sa bedspread at punda ng unan. May nakita rin silang pares ng topsider shoes na may bahid ng dugo, isang bote ng cough syrup at iba pang hibla ng buhok na nakakalat sa loob ng unit. Samantala, sinamahan naman ni Demetrio ang mga ahente upang balikan ang rutang dinaanan nila papuntang Bataan. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga lugar kung saan itinapon ni Stephen ang katawan. Na-recover nila ang isang violet na bag, isang brown na sandal at isang floral na blouse. Nang ipakita sa pamilya ni Elsie, agad nila itong nakilala bilang personal na gamit ng kanilang kapatid. Sa forensic examination, lumabas na ang hibla ng buhok mula sa banyo ni Stephen ay tumugma sa buhok ni Elsie. At mas tumibay pa ang kaso nang ang mga mantsa ng dugo sa kama, sapatos at trunk ng sasakyan ay nagpositibo bilang human blood type B, ang blood type ni Elsie. Sa isinagawang autopsy ng medical legal officer, lumabas ang nakakakilabot na detalye ng pagkamatay ni Elsie Santos Castillo. Ang sanhi, multiple stab wounds. May isang saksak sa kanang dibdib na tumagos sa baga, dalawa pa sa ilalim ng kaliwang dibdib na tumama sa diaphragm at atay. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kalupitan. Dahil ang kanyang katawan ay pinugutan ng ulo, pinutol ang mga kamay at paa at tinanggal ang ilan sa internal organs. Mayroong ding malalaking pasa sa mukha at mga braso si Elsie. Isang brutal at planado at malagim na krimen na agad nagbunsod sa bansag na Chop-Chop Lady. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, ang sasakyan, dugo, hibla ng buhok at itinapong gamit, isa lamang ang itinuturong responsable sa krimeng ito, si Stephen Mark Weisenhunt. Ngunit sa kanyang panig, mariin niyang itinanggi ang lahat. Ayon kay Stephen, noong September 23, 1993, nasa bahay lamang siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Itinanggi rin niya ang lahat ng utos kay Demetrio, mula sa pagsundo kay Elsie, pagbili ng sigarilyo hanggang sa pagpunta sa bagak. Tungkol naman sa mga pasa sa kanyang katawan, ipinaliwanag niya na nag-jet ski siya noong umaga at nadulas sa hagdan dahilan sa pagkakaroon ng mga pasa. Ayon kay Stephen, nalaman lamang niya ang pagkamatay ni Elsie nang siya ay arestuhin noong September 28. Wala daw siyang motibo para patayin si Elsie dahil mahal niya daw ito. Bilang suporta sa kanyang depensa, nagpakita siya ng dalawang anonymous na sulat na naglalaman ng pagbabanta laban sa kanya na ayon sa kanya, posibleng nagtatangkang iligaw ang investigasyon o patunayan na may ibang taong may galit sa kanya. Ang una ay ganito ang nakasaad. Salamat sa pagpapahiram mo ng sasakyan at driver. Pero masyado kang pakialamero, Steve. Walang hiya ka. Para kang demonyo. Pinakialaman mo ang hindi sayo. Lintik lang ang walang ganti. Matitsyempuhan din kita, putang ina mo. Ang ikalawang anonymous na sulat naman daw ay ganito. Steve, ang kay Pedro ay kay Pedro lang. Kapag pinakialaman, ay kay San Pedro ang tungo. Mahal mo ba ang pamilya mo? Iniingatan mo ba ang pangalan mo? Nakakasagasa ka na. Ayon sa pamilya ni Elsie noon, posibleng galing ang mga pagbabanta sa dati niyang asawa. Ngunit,
Malinaw sa lahat na ang mensaheng iyon ay nakadirekta kay Stephen, na siyang pangunahing pinaghihinalaan. May mga kamag-anak din si Stephen na nagsasabing bumisita sila sa condominium noong mga araw na iyon at wala silang nakitang ibang tao sa loob ng kwarto o banyo. May isa pang testigo na nagpahayag na siya ay may blood type na B upang ipakita na hindi lamang si Elsie ang posibleng pinanggalingan ng dugong natagpuan sa crime scene. Sa katotohanan, walang direktang nakasaksi sa mismong pagpatay kay Elsie. Walang eyewitnesses. Ngunit sa pagdugtong-dugtong ng lahat ng testimonya at physical evidence, nabuo ang isang malinaw at tuloy-tuloy na kwento. At ang kwentong iyon ay tumuturo kay Stephen bilang may kagagawa ng krimen, to the exclusion of all others. Kaya naman, noong January 31, 1996, ay naglabas ng desisyon ng korte. Guilty si Stephen sa kasong murder. At ang parusa, reklusyon perpetua. Ibig sabihin, habang buhay na pagkakakulong. Nag-apela si Stephen at ayon sa kanya, nagkamali ang trial court. Mali daw ang hatol, hindi sapat ang circumstantial evidence at hindi nabigyan ng bigat ang kanyang depensa. Subalit ayon sa batas, pwedeng maghatol kahit circumstantial evidence lamang ang basehan. Sinuri ng appellate court ang lahat ng ebidensya. Si Demetrio Ravelo, bilang star witness, ay nagbigay ng detalyado at consistent na testimonya na tumutugma sa lahat ng physical na evidence. Ang mga lugar kung saan itinapon ang mga labi at gamit ni Elsie ay natagpuan ng NBI eksakto kung saan sinabi ni Demetrio. Tinanggihan ng korte ang alegasyon na iligal ang pag-aresto kay Stephen at hindi tinanggap ang qualifying circumstance na abuse of superior strength, ito dahil wala raw sapat na ebidensya. Ang tanging malinaw na napatunayan ay ang paglapastangan sa bangkay. Hindi lang basta pinatay si Elsie. Pinugutan siya ng ulo, pinutol ang katawan at itinapon sa iba't ibang lugar. Isang dahilan upang madagdagan ang bigat ng kaso bilang murder. Sa huli, ay pinagtibay ng appellate court ang hatol. Guilty si Stephen sa murder. Reklusyon perpetua pa rin ang parusa. Kasabay nito, naitala ang civil liabilities. 50,000 bilang actual damages, 50,000 bilang civil indemnity, 1 million bilang moral damages, 1 million bilang exemplary damages at 150,000 para sa attorney's fee. Ang kasong ito ay isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa kabila ng pagtatangka sa depensa, malinaw na itinuro ng batas at ng korte ang iisang responsable, si Stephen Wiesenhunt. Halos 2 dekada matapos ang brutal na krimen, natapos din ang sentence ni Stephen Mark Wiesenhunt sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, dineport na siya pabalik sa Los Angeles, California matapos magsilbi ng 19 years sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Bagamat hinatulan siya noon ng reklusyon perpetua, nabawasan ang sentensya dahil sa good conduct habang nakakulong. Pinalaya siya noong December 27, 2012 at ilang buwan lamang pagkatapos niyang makalaya, noong February 28, 2013 ay tuluyan na siyang dineport pabalik sa United States. Nilagay na rin siya sa blacklist. Ibig sabihin, hindi na siya pinapayagang makabalik pa sa Pilipinas. Ayon sa Immigration Commissioner, ang pagiging bahagi ni Stephen sa isang gruesome crime ang dahilan kung bakit itinuturing siyang undesirable alien. Sa ilalim ng batas, ang mga dayuhan na nahatulan ng krimen ay kailangang i-deport matapos magsilbi ng sentensya at hindi na pinapayagan pang makabalik. Para sa marami, ito na ang wakas ng kabanata. Ngunit,
Ang alaala ni Elsa Santos Castillo, ang tinaguriang Chop Chop Lady, ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng kriminalidad sa Pilipinas. At sa huli, ang tanong ay nananatili. Hanggang saan ang kaya nating gawin para sa pagmamahal? Kasama ba sa pagmamahal ang pagpatay? Ito ba ay isang pag-ibig o isang obsesyon na lumampas sa lahat ng hangganan ng tama at mali? Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam.